Alam nyo ba ang number one fear ng tao? Kamatayan. Ang tao nagsisikap na huwag mamatay, nag-iingat ng buhay. Pero tandaan natin, ang Diyos ang nagbibigay ng schedule ng kamatayan natin. Pero ang kamatayan nawala ng kamandag nung si Kristo nabuhay mula sa mga patay. Ibig sabihin, as we go on serving the Lord, you are not afraid of death. Kasi ang kamatayan ay wala ng kamandag sa buhay po natin. Kaya nga sabi ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Walang disciples o mga leaders o mga followers ni Christ na takot mamatay. Kasi ang unang nagtagumpay sa kamatayan, si Kristo. Sabihin, wala nang masasabing sakit ang kamatayan. Wala nang dapat katakutan sa kamatayan. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Sabi naman ni David sa Psalm 23. Ibig sabihin, ang mga nakaunawa at nakakilala sa Diyos na tunay ay hindi takot mamatay. Kaya sabi ko, kaya pala maraming martyr. Maraming kahit binabantaan sila sa kanilang ginagawa, nagsiserve sila sa tunay na Diyos, hindi sila takot. Ay may mga balita nga, matagal na mga kapatid, mga missionary dati, nire-rape sila mga babae just to preach the gospel. May mga nagpipreach sa prison, pinapatay sila ng mga prisoner, but they are not afraid. At makita natin sa Hebrews 11, iba pinapakain sa leon, hinahati ang kanilang katawan, but they are not afraid because of faith, because they believe sila'y naglilingkod sa tunay na Diyos. Kaya ito yung dapat makita sa ating panahon ngayon. You are not afraid to die for Jesus. Kasi wala nang kamandag ang kamatayan. As we go on serving the Lord, hindi tayo dapat matatakot kung ano man mangyari sa buhay po natin. Because there is life after death. Ang isa sa nakakatakot sa lahat, kung hindi nabuhay si Kristo, para lang tayo ditong mga damo, nasunog, namatay, wala nang pupuntahan. Para lamang tayong mga gamit na pag nasunog, wala na. Kaya nga sabi kanina ni Paul, walang halaga ang ating pananampalataya, ang pangangaral, ang pagpapagal kung hindi nabuhay si Jesus mula sa mga patay. So ibig sabihin, Jesus conquered the death. Napagtagumpayan niyang kamatayan. So ibig sabihin, there is life after death. At ang isa sa maganda dito mga kapatid, kung basahin yung 1 Corinthians 15, there is what we call glorified body, resurrected body. Kung paano nagkaroon ng resurrected body si Christ, magkakaroon din po tayo ng resurrected body. If you read the whole chapter 15 of 1 Corinthians, ibig sabihin yung imperfect body natin, magiging glorified body po ito. Papalitan ito ng katawang panlangit kung paanong nangyari kay Jesus Christ. Kaya nga nung nabuhay si Christ mula sa mga batay, hindi siya makilala ng kanyang mga alagad. At yun ang isa sa mga mystery ng resurrection. At tandaan natin yung pangit na hubog ng katawan natin, anumang sitwasyon ng ating physical body, magiging perfect ito sa huling panahon. Magkakaroon tayo ng resurrected body. Kaya wala nang kamandag ang kamatayan. That is why we have our hope. May pag-asa po tayo. Kaya ang iba tingin nila, pag namatay, wala nang pag-asa. Sa mga disciples, mga leaders, mga followers of the Lord Jesus Christ, ang kamatayan is a gain for us. Like si Paul, sabi niya, for me to live is Christ, but to die is gain.